break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. Ingat, ingat po mga kaibigan dahil sa sobrang init, meron ng lolong na heat stroke sa Tondo, Manila, ha? Naku, kawawa yung naman. report kanina kay May. Abay, malungkot na balita, comatose po siya, ha? Ouch. Kaya ingat-ingat po mga kaibigan dahil ang tindi na init sa anyong 50 degrees Celsius sa Mistea. Cavite City daw, Wow, lakay. Umabot 50 degrees heat index. Ang init niyan. At dito naman po sa San Juan City at Mandaluyong, abay 45 degrees Celsius po mga kaibigan, ano italang temperatura. Kaput-pudot, lakay. Ay grabe, ha? Para tayo nasa oven nito, anching, Bobby Cruz, kaya ingat-ingat, wag magpapaaraw, ha? Baka rayumahin kayo, rayumahin. Ay, may heat cramps din, lakay, di ba? Kapag pala, sobrang oo. init. Naku, ingat-ingat po, ha? Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. Ngayon po ay 23 ng buwan ng Abril. Sa ating mga headline, mahigit 100 barko ng China. Allah, dami. Dumagsa sa West Philippine Sea habang idinaraos ang RPUS sa balikatan exercises. Nanonood sila. Thank you for watching. Dapat may ganun, lakay. PCG babakuran at bantay sarado ang perimeter sa West Philippine Sea na ginaganap kung saan ginaganap ang balikatan exercises. Luzon at Visayas sa grid sa naka-yellow alert dahil sa manipis na power supply ayon sa NGCP. Nakalulungkod, lakay, dahil ang Department of Health ay nakapagtala ng 6 na kataong namatay dahil sa grabing init ng panahon. Kasama na yung na-heat stroke kanina sa Tondo, Manila. Kanina lang po yan, mga kaibigan. Sana po ay makaligtas si Lolo, senior citizen na. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos nabulaga at nagulat. Hindi ba siya horrified? Yan. Sa nagkabitak-bitak na lupang sakan sa Occidental Mindoro, namigay ng ayuda sa mga magsasaka. Kapalpakan ng Department of Energy binanatan na dapat ay malutas ang problema sa power supply. Sinasabi ko, wala yata opisyal sa DOE. Sino ba in charge dyan? Ha? PDP laban, naghuga sa kamay sa mga banat ni dating Paulong Digong Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Vice President Sara Duterte hindi aalisin sa gabinete ng Pangulo. Gusot nina First Lady at VP Sara, paplantsahin ng Pangulo. Leader at 11 BIFF fighters patay ng makipagbakbakan sa mga tropa ng militar sa Maguindanao. Kambal na magnitude 6 na lindol tumama sa Taiwan. DMW agad tinutukan ang mga Pinoy sa lugar. Ayaw tantanan ang Taiwan ng lindol, ano ha? At sa mga maiinit at nagbabaga nating mga balita, naispatan o namataan ng Philippine Navy ang 124, wow, kadami, na mga barko ng China sa West Philippine Sea habang idinaraos ang RPUS sa balikatan exercises. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, hindi normal ang nasabing bilang ng mga barko ng China kasabay ng balikatan exercises. Tinawag ito ng opisyal na surge ng Maritime Militia
Nakariwan lamang umaabot sa 30 hanggang 60 sa nakalipas na 2 buwan. Sabi pa ni Commodore Trinidad, maaaring may kaugnay ito sa isinasagawang war games na masundalong Pilipino at Amerikano, pero malabo naman anyang manggulo ang China lalo't maraming saksi at bisita galing sa international community kasama na ang 14 na bansang observers. Narito si Commodore Trinidad ng Navy. Our monitoring for the past 2 months for March and April has given us a fairly constant, from a low of 33 to a high of 69, on the average around 60 various vessels of China. It's only for this week that we have seen a surge of up to a total of 124. 3 BLA Navy, 11 Coast Guard, and 110 Maritime Navy. So yes, this coincides with Balikatan. Samantala, babakura ng Philippine Coast Guard ang paligid ng pagdarausan ng field training exercises ng Balikatan 2024. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, magsisilbi silang bantay sa perimeter habang isinasagawa ang pinakamalaking war games sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa isang press briefing, sinabi ni Balilo na 6 na barko ang kanilang ipadadala. Narito ang pahayag ni Balilo. I think 4 vessels will be deployed in Palawan and 2 in Northern Luzon. But we will not specify which vessels will be assigned to Palawan and which vessels will be deployed in Northern Luzon. Oras Kuyang Tom at Barney Hosana. Alas 4:19. Nagkabit naman ng radio communication system ang Armed Forces of the Philippines sa mga isla sa Northern Luzon, kabilang na ang pinakadulong naval detachment sa Mabulis Island. Inilagay sa Northern Luzon Command NOLCOM sa Mabulis, Fuga at Calayan Island sa Cagayan ang mga Harris radios para paigtingin ang maritime security sa Batanes at external defense sa teritoryo ng bansa. Ininspeksyon ni NOLCOM Commander Lieutenant General Fernil Buca ilang araw bago ang Balikatan ang installation ng communication devices na target magbigay ng matibay na voice at data communication capabilities sa gitna ng tinatawag nilang challenging environments. Narito pinagutos ni Defense Secretary Gibo Chodoro na palakasin ang presensya ng militar sa norte na anyay flashpoint o lugar na maaring pagsiklaban ng tensyon. Sa iba pang balita, isinailalim sa yellow alert status ang Luzon at Visayas grid ngayong hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa yellow alert ang Luzon grid mula 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon at 6:00 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. Ito'y dahil sa forced outage ng 18 planta habang 2 ay nasa derated capacities na nagdulot na mahigit 1,518.9 na megawatts na mawala sa grid. Nagsimula naman ng 1:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi ang yellow status sa Visayas grid dahil pumalya ang 20 planta at 9 na nasa derated capacities para sa 604.4 megawatt ang mawalang supply sa grid. Abangan po mga kaibigan ang latest mula sa Pag-asa kaugnay sa kanilang heat index na naitala ngayon. Sobrang init. Alamin nga natin mamaya kung 50 degrees Celsius nga ang naitala sa Cavite City. Samantala hanggat walang matalinong solusyon ang Department of Energy o yung mga breath friends sa Clark, ayan, ingat mga kuyang ha, super init din daw dyan sa Pampanga. Hanggat sandali lamang at meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report!
Sa gitna po ng mainit na panahon, meron na mga sunog na sumiklab. Nangyari naman sa may barangay Baisa, Novaliches, Quezon City. Third alarm. Alamin natin ang detalye mula kay Val Gonzales. Val, please come in. Ngayon, nasa ikatlong alarma pa rin itong sunog na sumiklab dito sa Pascual Corner Quirino Highway, dito sa barangay Baisa, dito sa Novaliches, Quezon City. Ako nandito ngayon sa may pinakalikurang bahagi itong nasusunog na warehouse ng Gold Mine o Gold Line Tools Corporation. Ito yung isang bus company ito. Ako nandito sa may likurang bahagi. Mabuti na lamang Mayor at merong mataas na firewall dito sa lugar na ito. Kaya hindi ito mismo maka-penetrate itong apoy dito sa ilang mga bahagi, mga struktura dito sa may likod na bahagi nitong nasusunog na warehouse ng Gold Line Tools Company. Ito mga gulong yung nasa loob mismo nitong malawak na warehouse na ito. Abang dito sa aking pinaroronan mukhang pagmamay-ari din ito ng Gold Line Tools dahil may mga bus pa sila dito sa lugar. Sir, mukhang pati yung bahay ni chairman daw ay mukhang muntik madamay. Itong katabi, bahay po ni chairman dito, sir? Oo po. Katabi, may firewall naman. May firewall naman. Opo. May posibilidad ba na madilaan yung mga katabing mga bahay? Sana, wag naman. Wag naman. Mapula naman. Ito po ay Gold Line Tools Corporation. At gaano kalawak ito, sir? May kalating hektarya, isang hektarya ho ba ito? Mga ganun po, mga ganun lang. Yung lawak nito? Yes po. Oo. Pero ito napapalibutan ng mataas na firewall. Mataas po na firewall. Oo. Kayo po dito rin sa Gold Line? Bali kapamilya po nung dito, yung kapitan dito. Yung kapitan? Val. Yes, Mayor. Mukhang kampat ng kampat si Kuya. Chill-chill lang. Parang walang sunog dyan sa inyong lugar. May firewall. May firewall. May firewall. Kampante. Wala, hindi man lang natataranta Hindi inindalakay. Salamat po. Mukhang humihigo ka pa ng mainit na kape dyan, Oo. Kuya. Napagod na. Napagod na. Sila yung mga first responder kanina. Dahil kanina naglalagablab yung apoy dito sa lugar na ito. Kaya sila gaya ng ibang mga bumbero napaupo na lang dun sa, lalo nga pag nakita mo yung hilera ng mga bumbero nakahilata na lang dito sa bahagi ng daan dito. Sa init ng panahon, ayan, sunog pa. Grabe. Correct. Oo. Would you know, sir, kung anong pinagmulan ho ng apoy? Sa ngayon po, hindi pa kasi under investigation pa po. Wala akong baston sa loob. Wala pa. May mga baso kong nakikita rito sa... Ito yung pinakagarahe kasi, pinaka-parking. So, medyo nasa kabilang warehouse naman po yung kanilang yung pagkawaan po ng mga upuan, yung mga ganyan. Tambakan po ng mga yung ginagawa nilang upholstery. Yung mga nasisira? Yes. So, pakati ng mga pas? Opo. Salamat. Anong pangalan po nila, sir? Willie Solano po. Ayo po ay... Sa kabilang barangay po ako. Maraming salamat si Kuyang Willie Solano. Yan yung kasama namin dito yung mga manok dahil mga lumang struktura rin ito na bahagi ng gusali. So makikita at maabot ng ating camera, Mayor, ay may firewall pero dun sa may pagitan ay merong nakikita yung paglabas ng napakaitim na usok at ang naamoy ngayon dito ay amoy gulong. Wala rito sa Baisa, dito sa Novaliches, Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJ Rich, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Maraming salamat, Val. At least wala nang inireport dyan na nasaktan o namatay, nasugatan. Samantala, hanggat walang matalinong solusyon ang Department of Energy, existing pa ba ang Department of Energy? Tsaka hinahanap mo last week na lakay, Napocor. Di ba? Napocor. Ay magpapatuloy pa rin ang problema ang may kinalaman sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ito ang sinabi ni Senator Risa Ontiveros
Kasunod ng mga naranasang red at yellow alert sa Luzon at Visayas sa grid na naging dahilan ng power outage ng ilang lugar. Ayon kay Hontiveros, hindi dapat ipasa ng DOE sa mga consumers ang responsibilidad matapos pagsabihan ni Secretary Rafael Lutilla ang publiko na magtipid daw sa kuryente. Ngayong panahon ng tag-init dahil kapos ang supply. Ikaw kay Secretary Lutilla ang tumira sa walang aircon o kaya walang electric fan. Sa LIP ay ang mga taga-Department of Energy ang dapat na maglatag. Yan sinasabi natin na makongkretong programa upang masolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente. Trabaho nila yan. Tutulog-tulog to sa pansitan. Dahil hindi katanggap-tanggap ang 22 planta ng kuryente na nagsabay-sabay na pumalya. Di ba may time nga umabot nga ng 31? Ayan, lakay. Samantala, makatatanggap ng tulong ang mga may-ari ng sasakyang nasunog sa sumiklab na grass fire sa parking ng NAIA Terminal 3 Extension. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, tiniyak ng concessionaire ng parking na Philippine Skylanders International Incorporated na sasagutin nila lahat ng damages sa naturang sunog. Mababati na 19 na sasakyan ang tinupok ng apoy sa sunog kahapon kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin tukoy kung ano ang pinagmulan. Dahil dito nananatiling sarado ang naturang parking at wala rin anyang katiyakan kung kailan ito muling bubuksan dahil malawak ang sakop ng parking na kailangang linisin. Narito ang pahayag ni Ines. Unang-una, kahit na hindi man nila kasalanan yung nangyari, lahat ng mga na damage ng sasakyan na vehicles dun sa parking area na concession nila ay sila ang mananagot. Kunyari, may insurance yung kotse, di tutulungan nilang kumuha sa insurance. Kung hindi man, ay susubukan nilang kausapin yung may-ari at kung ano mang kailangan. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Abay, ang Pangulong Marcos mabigyan nagulat nang masaksihan ang nagkabit-bitak na lupang sakahan sa Occidental Mindoro kanina. Actually, pati sa Ilocos din, Apo Presidente, adumat, agringat nga, taltalon di jay Apo. Samantala, Vice President Sara Duterte, hindi aalisin sa gabinete. Hidwaan nila ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Aayusin na po ng Pangulong Bonget. Leader at 11 BIFF fighters patay sa sagupaan sa mga sundalo sa Maguindanao. At isang lolo po mahabigan ayan, na heat stroke sa Tondo, Manila kanina. Comatose sa Jose Abad Santos Hospital. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oras mga brethren dyan sa convention o annual communication ng mga Freemasons dyan sa Clark. Kuyang Barney Hornasa, kurang Barney Hosana. Alas 4:30 sa Mistea. Ganap ng alas 4:37. Sa mga drivers natin mga kuya yung mga taxi drivers, jeepney drivers, bus drivers, DNVS drivers, Mistea, ingat po kayo. Nakatutok sa atin especially si Kuya Loni Alag. Hindi ata nabigyan ng ng tip ni Conyo Bicolano kaya pinabati na lang sa atin. Ay, Kuya Loni, kamag-anak ba si Alden Alag ng Romblon? Ayan. Kumusta po ang pasada? Ayan, ingat-ingat po Ayan. At yung mga nakikinig na pasahero ng mga taxi dyan, bigyan mo sila ng tip, pang RC Cola. Pang malamig na RC Cola. Ayan. Yung ice cold. Yeah. Standby sa ating mga reports. Ala, ginagalit nyo ang China
barkong made in China pinalubog sa balikatan exercises. Allah, may barko pala tayong made in China, ha? Standby, Edniel, standby, Manang Milky, standby, Let, standby, Raymond Dadpaas. Kuya, welcome nga pala sa ating mga brethren, Kuya Chester Gans. Abay, marami tayong mga brethren, delegates na Freemasons galing abroad. Abay, magandang hapon sa mga taga Micronesia lads. From Guam, USA, sina Worshipful Master Arta Santua. Ayan, kasama ni Kuyang Alex Flores. At mula sa Australia, incoming Grandmaster Chris Albano. Wow! Kasama si Kuyang Eric Nang ng Dalisay. At siyempre, lahat po ng mga delegates from USA, Canada at Japan. At ilang pang mga bansa from UK. Sila po ay dadalo sa annual communication ng mga Freemasons. Baka magulat po yung mga taga-Clark sa dami ng mga Freemasons dyan. Simula po sa Huwebes hanggang Biyernes hanggang Sabado ay parang convention po ng mga Freemasons sa buong Pilipinas. At may mga Freemasons pa na galing abroad. Good luck sa ating mga officers at mga candidates sa ating election sa Junior Grand Warden. Ininspeksyon ng Pangulong, nagulat. Nagulat po ang Pangulong Marcos nang makita ang taniman ng palay sa Occidental Mindoro na bitak-bitak ang nasabing lupa dahil sa El Nino. Nasaksihan mismo ng Pangulo ang mga lupang sakan sa Sitio San Nicolas, Barangay Central sa San Jose City na nagkabitak-bitak na dahil sa matinding init ng panahon. Napagalawang halos sa kalahati ng buong sakan sa San Jose ay apektado ng tagtuyot. Paano hindi na maging rice granary ang Mindoro? Pinanguna ng Pangulong Marcos ang pamigyan naman ng iba't ibang tulong ng gobyerno sa mga benepisaryo sa lalawigan. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulong Marcos na aalalayan sila ng pamahalaan sa pagtugon sa pinsala ng El Nino at tutulungan makabangon ang maapektadong magsasaka. Pinag-usapan namin doon sa mga iba't ibang lugar na kahit anong gawin natin ay wala talagang tubig, walang tumutubo, ay bibigyan natin, meron tayong programa sa crop insurance. So baka makabawi tayo ng kaunti doon at ibibigay natin sa ating mga farmer para naman meron silang hawak na pera para naman sa mga pangangailangan nila dahil wala talaga silang tanim, wala silang ani. Samantala, dumistansya ang liderato ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PDP President at Palawan Representative Jose Alvarez Malaya, ang dating Pangulo na magpahayag ng kanyang saloobin laban sa administrasyon. Pero nilinaw ni Alvarez, hindi obligado ang mga miyembro ng partido na suportahan kung ano man ang posisyon at ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte bilang kanilang party chairman. Anya, ang anuman na sinasabi ni dating Pangulong Duterte ay hindi posisyon ng PDP dahil karamihan sa kanilang mga miyembro ay kaisa sa mga programa ni Pangulong Marcos. Hatawin natin ang mga report sa pagpapalubog sa barkong made in China sa balikatan exercises dinipensa ng Philippine Navy. May barko pala tayong made in China, Edmiel. Matibay? Oo, magkano ba yan? Bakit pinalubog? At anong ginamit na missile sa pagpapalubog sa barkong yan? Brahmos ba? Made in China o made in USA yan? Baka kaya lang ng water cannon. Gaano ba kalaki yan? Alamin natin report mula kay Edniel Parosa. Saan pinalubog yan? Diyan sa norte, sa may Batanes, sa may Zambales o Palawan? Edniel Parosa, please come in. Lakay at Miss Thea, ito yung palulubugin pa lang. Ito yung palulubugin pa lang. Ito yung kasado sa thinking exercise dyan sa Lawag sa Ilocos Norte. Pumapalag kasi lakay yung pro-Chinese Communist Party tabloid na The Global Times, pinuna
yung pag-target sa BRP Lake Caliraya para palubugin sa isang field training exercise dito nga sa Balikatan. Dumepensa ang Philippine Navy sa paggamit ng naturang barko na napatid na gawang China at nag-iisang barko ng hukbong dagat o ng Philippine Navy na galing sa China. Itong decommissioned vessel na ito, Lakay, ay hindi pala alam ng Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, si Commodore Roy Trinidad, na gawang China at iniuugnay nga doon sa sinasabing sigalot sa West Philippine Sea. Sa isang press briefing sa headquarters ng Philippine Navy, tinayak ni Trinidad na coincidence lamang ang nasabing pag-target sa BRP Lake Caliraya at wala mo na itong ipinararating na mensahe. Paliwanag naman ni Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adachi Jr., luma na itong dating tanker, BRP Lake Caliraya. At karaniwang ito naman talaga ang dahilan kung paano pinipili ang palulubuging asset. Pakinggan natin sila. This is no pun intended, no meaning to that. It's just coincidental, if ever it is. So, any attachment, if ever there is any, doesn't matter at all. Buwelta ng isang komentaryo sa The Global Times, political performance ng kasabing sinking exercise sa kapila ng pagdiit na hindi layo ng Philippines sa US War Games, nagalitin ng China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Yung bang barkong yan na made in China, warship ba yan? Lakay, I'm sorry? Warship ba yan? Barko de guerra ba yan? Panggera ba yung barko na yan? Ha? Dating tanker. Tanker daw dati tanker. Dating tanker. Ano, sakay na langis? Oo, parang cargo to Lakay. Civilian oil tanker siya noon. Tapos bininyagan bilang BRP Lake Caliraya. At ito nga ay decommissioned na ito ng Philippine Navy. So, luman at wala nang retired na. Matanda na yung barkong yan. Baka dinonate pa nung paano ni Mao Zedong yan. Matanda na Lakay. Matanda na. At decommissioned na nga. Kaya nagulat din kanina actually mga opisyal ng Navy nung tanungin sa press conference tukol doon sa komentaryo ng kabilang bansa na bakit nga naman sa lahat ng pipiliing target ng palulubugin sa Balikatan, bakit symbolic na China-made pa? Oo nga, gagawing target. Pero ginagalit nyo si President Xi Jinping. Ayan, tuloy, nagpadala ng 124 na barko dyan sa West Philippine Sea. Oo nga Lakay, at sinasabi nga ng Navy na itong 100 plus na barko ay hindi raw normal. Bagamat inaasahan na magbe-behave ang China dahil maraming nanonood, ibig sabihin maraming bisita mula sa international community, ay tila hindi maikakaila sa itong presensyang ito ay pagpapakita ng pwersa kasabay ng Balikatan exercises dito rin sa ating teritoryo. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Istea. Samantala, pagpapalakas sa National Security and Defense ng Pilipinas, top priority ng Kamara sa pagbubukas ng sesyon. Idetali mo RH12, Milky Ruganan. Manang Milky. Nakayateya ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez ang mga panukalang batas na magpapatibay sa international security posture ng bansa ang pagtutuon ng pansin ng Kamara sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na linggo. Ito ang mensahe ng House Speaker sa ginanap na Foreign Policy Forum sa Department of Foreign Affairs. Ang kay Romualdez, mahalagang mabigyan ng proteksyon ang soberenya at makamit ang pag-unlad ng walang kinaharap na external threat. Ibinid na rin ni Romualdez na isinusulong ng Kamara ang proactive engagement at kooperasyon base sa foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos na friend to all and enemy to one o to none. Paliwanag pa ng House Speaker sa gitna ng mga hidwaan at gulo sa Middle East, mahalaga ang collaboration sa ibang mga bansa para matiyahang kaayusan lalo na sa Indo-Pacific region. Kabilang na dito ang makasaysayang trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan at ang matagumpay na hosting ng 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky mula sa Kamara de Representantes. Standby, Leta Narciso. Ay, binabati mo natin siya na Kuyang Noble General Godo Ergo. Abay, kayo ba on the way na sa ANCOM, Kuyang Gudo? Ha?
Ilan ba ang bisita nating delegates from US of A na attend sa ANCOM? Yung incoming Grandmaster pala na sa Australia, ha? Si Right Worshipful Chris Albano ay taga-Abra. Aba, Ilocano pala ito, ha? Grandmaster na magiging Grandmaster naman masun sa Australia. Wow, galing naman, ha? Samantala, Pangulong Marcos ipinagtanggol ang mga sentimiento ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero Apo Presidente, kaya pa bang pagbatiin si Madam Vice President at saka si Madam First Lady. Ayan. Tignan natin dito ang karisma. Ayan, karisma. Ayan, pagiging peacemaker ng Pangulong Bong. Aris number 14, Leta Narciso, please come in, Miss Leta. Lakay, Miss Thea, hindi sanay sa politika si First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang ginawang pagdepensa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang ginang matapos nitong maglabas ng sentimiento sa mga kritiko at maging kay Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview sa Occidental Mindoro, sinabi ng Pangulo na hindi kasi gaya nila na manhid na sa mga pangiinsulto, ang First Lady ay hindi galing sa pamilya ng mga politiko. Ayon kay Pangulong Marcos, mukhang kailangan pang matuto ni First Lady Lam na magpalagpas ng masasakit at maanghang na salita. Pero natutuwa naman ang Presidente at maswerte daw siya na very protective sa kanya ang First Lady. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Well, first of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife very protective sa akin dahil may nakita hindi maganda sinabi tungkol sa akin. Yan, talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. Si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa kauna-una, yes, Sakay? Di ba marunong mangurot ng Pangulong Marcos? Sabi niya, pagka ganyan si First Lady, kurutin sa gilid. Bakit? Huwag ka masyadong Madi ka makiriri, madi ka makiriribok. Bakit nga kasta, talna. Alam mo lang, bakit? Ayan. O kaya sipain sa paa. Ay, wag lakay. Hindi, ano lang naman. Pitik-pitik lang ng takong. Pitik-pitik lang. Chill lang. Pakalma lang. Ayan. So anyway, sana maayos pa nga yung problema yan dahil kung hindi, lalala yan. Anyway, maraming salamat. Kumpiyansa naman ang Presidente na mapaplansya nila yung issue ni Vice President Sara. At saka chill naman ang Madam Vice President. Ayan, hindi siya manununtok Kuya Joe Saldarriaga ng sheriff, ha? Sabi niya sila lang daw mag-usap ng Pangulong Marcos. Tama. Maraming salamat. Sabi naman ng Presidente, hindi kailangan dibdibin ni VP Sara dahil hindi naman si VP Sara yung nagsalita laban sa Presidente. Yung ayan. Anyway, sana abangan natin, Lakay. Sana peace be with you. Yan. Maraming salamat, Miss Leta. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Naku, andyan na pala si Joe Saldarriaga. Parang Joe, ha? Sandali lamang, ha? Abay, manipis ang supply ng kuryente ngayon, ha? Magkakaroon ba ng brownout mamaya, Joe, ha? Sandali lamang, Joe. Baka hindi nga pasweldohin dito, ha? Ayan, ilang commercial lang, ha? Ayan. Saglit lang po. Oo, mga isa't kalahati lang, ha? Sandali lamang, Joe Saldarriaga ng Meralco. Oras, Miss Thea. Oras, kulang-kulang 8 minuto bago mag-alas 5. Oras para kausapin na natin ang tagapagmana ni Billionaire Manny B. Pangilinan. Sana all lang. Parang isa lang naman ang tanong namin, ha? Ayan. Alamin lang namin kung magkakaroon ba ng brownout mamaya. Ayan. Dahil manipis ang supply ng kuryente para makabili na kami ng kuryente kina Aling Nelia Sari-Sari Store. Prepaid. Parang Joe Saldarriaga ng Meralco. Magandang hapon na pare Koy. Joe. Parang Lakay Deo, Thea, magandang hapon sa kinakabahan ako sa mga intro mo.
Baka maniwala yung mga alam mo, natin. Anyway. Alam mo, Joe, ha, sandali lang, bago masagutin yan, nagdidilang anghel ako, ha? Nako, yan na. Pagka sinabi ko, pagka sinasabi mga kuyang ko na mga nagkakatotoo, ha? Abay, kaya pagka nagkatotoo yan, huwag mo kaming kakalimutan ni Teya. Pero ang tanong ko, Joe, ayan, tanong namin ni Teya ay manipis ang supply ng kuryente. Magkakaroon ba ng brownout mamaya? Ito ngayon, kakapasok lang lakay, mamayang 6 to 10 p.m. nandun na tayo sa red alert status. Ibig sabihin, talagang wala nang reserba. So, ang mangyayari dito, i-activate na namin yung tinatawag na interruptible load program, kung saan yung malalaking customers natin, industrial at commercial, bibitaw muna sa Meralco, gagamitin muna yung sarili nilang generator sets, ano? So hopefully kahit may deficiency tayo na ang figura na binigay 200 megawatts, sana makayanan nitong ILP kasi imbis na gumamit dito sa Meralco grid, ang gagawin nitong mga customers na malalaking partners natin, katulong natin dito sa programa, magde-deload muna. Sabihin ng deloading, bibitaw muna sila sa Meralco, hindi mo na gagamit na Meralco. So sana makatawid tayo. Ang crucial period is between 6 to 10 p.m. Yan, at least mga industrial ito, pero residential, wala naman, Joe, walang brownout. Well, yun nga, kaya sila magde-deload para hindi na natin kailangan patupad ng tinatawag na rotating brownouts. Otherwise, kung may deficiency ka para mabalance mo yan at yung frequency mo tuloy-tuloy na hindi naman karoon ng problema yung buong system, kailangan mo munang balansehin yung available supply mo, demand saving ang tawag doon. No? So, kasama na itong ILP dun sa demand saving initiatives ng Meralco para kahit pa paano makatawid tayo mamayang 6 to 10 in the evening. Ayan, desisyon mo na. Pakisabi na po kasi ang hirap makuha yung tulog kapag init. Lalo na nag-text sa akin si Rachel, sabi yung tiyahin niya ang init-init, may sakit yung kayang tiyahin, electric fan lang. Pagka brownout pa, di wala na. Maglalagkit. Alam mo, Lakay at Teya, alam namin yung pangangailangan sa kuryente, kaya nga lahat ng pwede natin gawin, lalo dun sa demand side management, in particular yung interruptible load program, ginagawa na natin. And hopefully, mas maging maganda yung mga sitwasyon natin sa mga darating na araw. At the end of the day naman kasi yan, Lakay at saka Teya. Okay. Ang tanong lang dyan, meron ba tayong sapat na supply? So yun yung ako talaga ng buong industriya. Ayan. Okay, pangunahan na kita, Joe, ha? Walang brownout mamaya. Sana wala. Sana wala. Alisin mo na yung sana. Sana wala na lang. Mahirap kasi wala tayong crystal ball kayo. Ganun ba? Maaaring mangyari. Pero yan ang sisikapin natin. Okay. Maraming salamat, Joe Saldarriaga Pangilinan. Thank you, Lakay. Joe Saldarriaga, mahamigan ng Meralco. Thank you, Joe. Samantala, Lakay, yung report ni Raymond. Balik muna tayo sa report. Ayan, Secretary Rex Gatchalian sinita ni Senator Bongo sa selective implementation ng bigayan ng ayuda at huwag gamitin daw sa politika. I-detalye mo, RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Mr. Mayor, sinita ni Senator Christopher Bongo ang mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian sa pagiging selective na mga ito sa bigayan ng ayuda, lalo na ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sa hearing ng Senate Committee on Social Justice ni Senador Amy Marcos, hindi tinago ni Go ang kanyang pagkapanas sa mga opisyal ng DSWD. Nakiusap itong huwag gamitin sa pamumulitika ang ayuda ng gobyerno dahil hindi naman nila ito sariling pera kundi pera ng taong bayan. Masama ang loob ni Senator Godel, bawal umunong banggitin ang kanyang pangalan sa mga payout ng AICS kahit siya ang sponsor, at may mga lugar din gaya ng Alaminos City, Pangasinan na hindi siya maaaring pumunta sa araw mismo ng bigayan ng ayuda. Ngunit ang iba niyang mga kasamahan gaya ni Senator Amy Marcos ay maaaring pumunta sa mismong araw ng payout. May insidente din naman sa General Santos City na ilang buwan nang naghintay ang mga recipients ng release ng AICS. Ibinigay lang ito at tinoble pa ng personal na nagtungo doon si Secretary Gatchalian. Tanong tuloy ni Senator Go kay Secretary Rex kung tatakbo ba itong senador
sa 2025. Narito yung kanilang sagutan kanina sa hearing. Pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag nagiging selective kayo, Secretary. Madam Chair. One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? My politics. Yeah. Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Oh, in fact, in fact, I even wrote all the public polling firms to remove me from the list. And then, and I communicated that so many times. Okay, so don't be selective. Alam ng publiko yan. Ang si Secretary Rex Gatchalian at Senator Bongo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Atas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Marunong din pala magaling si Senator Bongo. Gulat nga ako, Lakay. Marunong pala siya magtaas ng boses. Oo. Bakit? May sagot sila si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Pero walang nakita nga dahilan ng Pangulong Bongbong Marcos para alisin sa gabinete si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Ayon sa Pangulo, hindi makapekto sa relasyon niya kay Vice President Inday sa mga naging pahayag ng First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi ng Pangulo, may bahay din naman si VP Sara, kaya maunawaan nito ang nararamdaman ng First Lady. Sabi ng Pangulong Marcos, mag-usap sila ng Vice President at kumpiyesto nga madali lang maayos ang nasabing issue. Narito muli ang Pangulo. Mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami tungkol dyan. So, huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa ano-ano. Kaya madali naman siguro, madali naman siguro lang sa'yo naging issue na to. Bago ang balitang showbiz ni Miss Alia Ecatlo de Fort, abay batiin natin lahat ang mga Freemasons na nasa biyahe ngayon mula Northern Luzon hanggang Bicol na nasa daan ngayon attend ng annual communication mga Freemasons sa Ingat Mga Brethren. At congrats din sa ang mga makuyang nag-excel pa ang mga Pilipinong mason sa abroad. Abay, yung isang taga-Abra, ayan, si Kuyang Chris Albano ay maging Grandmaster ng mga mason sa Australia. At eto pa, isang mason din from San Mateo Isabela naman. Si Kuyang Bonga Lianyo, magiging Grandmaster naman ng mga mason sa bansang Canada. Nag-e-excel ang mga Pinoy. Congratulations mga brethren. Showbiz, Miss Thea. ABS-CBN at All-TV pumirma ng kontrata. Ilang palabas sa ABS-CBN mapapanood na sa Channel 2. I-detalye mo, Showbiz Princess Alia Ecatlo de Fort. Lakay at Miss Thea, balik Channel 2 ng ABS-CBN dahil bukod sa TV Patrol na napapanood na ngayon sa All-TV channel na pagmamayari ni Manny Villar, mapapanood na rin ang iba pang shows sa Channel 2 simula sa May 3. At ito ang inanunsyo kasunod ng contract signing ng ABS-CBN at Advanced Broadcasting System ang operate All-TV sa Brittany Hotel, Villiers City. Dumalo sa event sina House Deputy at All-TV o All Value Holdings Corporation President Camille Villar, Senator Mark Villar, ABS-CBN Chairman Mark Lopez, CEO and President Carlo Cadicbac, Chief Operating Officer Cory Vidanes. Batay sa statement, piling kapamilya teleseries mula sa Jeepney TV ang ipapalabas na rin sa All TV. Samantalang TV Patrol naman ay una nang ipinalabas mula pa noong April 15. Ayon kay Cadicbac, naunawaan niyang sentimiento ng iilan sa pagbabalik sa pamilya program sa dati nitong tahanan. Pero yun na raw ang past at mag-focus na sa ng mga manonood. Para sa Showbiz, si Alia Ecatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalik sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naku, kakabahan ng GMA7 yan na mabubuhay pala ang ABS-CBN. Channel 2.
Ay mga brethren, ingat-ingat po sa biyahe mga kuya ha. Ayan, ikaw kuyang General Gudo, lalaro ka ba ng golf bukas ha? Abay kuyang Hila Kiambao, ingat sa golf bukas ha. Ayan. Dapat gabi na lang lakay, glow in the dark yung gamitin. Init. Wala punta sila ng Intramuros sa Manila. Ayan. At magandang hapon, Mr. Michael is my guy. Ayan. Magkano lakay? Ang palitan ng dollar ngayon, abay lumalakas ang piso. Ha? Ang palitan ng dollar mga kuya ay 57 pesos and 51 centavos. Kahapon ay 57.54. Aba, lumakas ng 0.03 centavos. Kada hapon ko yung Joey Yu. Ayan mga brethren mula sa Baguio City, La Trinidad. Ingat sa inyong biyahe patungo dyan sa Clark sa Ancom. Kadang hapon ko yung Jimmy C at Kuya Atan Ignacio. At congratulations muli kay Very Worshipful Rio Gatasilo Sr. ang nahirang na most outstanding Grand Lad sa Inspector. Congrats ko yung Rio. Binabati ka ng mga brethren sa Teodoro Macalo Masonic Lads 136. At happy birthday din kay Kuyang Nemuel Cordero ng Tiam Calaw. Ayan, sa Ancom na lang daw ang celebration. At bilis ng oras, Miss Thea. Yan na po ang kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. Damdaming bayan. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Urat, Miss Kay, Karen Oyong. Ingat-ingat. Mga brethren, see you Thursday, Friday. Bye-bye.